Ayun, okay. KGX, kumusta tayong lahat? Siyempre, bago tayo sa mga news ngayon, pero daming news, napakadaming bad news, no? So, talagang tendency, meron pa kang iba. Si Michael Saylor, gusto niya, ang tinitingnan niya, possible ay hindi niya tinitingnan. Kumbaga parang, what if malaglag ang Bitcoin daw ng 8,000? No, parang ganun, di ba? So, ngayon, ito muna yung ating new, chart, no? So, kung titingnan natin, okay, so mapapansin nyo, start ng bili natin, ayan yung area na yan. So ito, nag-withdraw lang tayo ng 10 USDT dito. Ayan, para hindi tayo nalilito dyan. Okay? Yan. Lagay natin yan dyan. Okay. Okay. So kung mapapansin natin, ayan yun. Tapos sabay biglang bumili tayo ulit. Okay, hindi na ako bumili sa dulo. So bumili ako, eto, ngayon lang to. Ngayon lang ako bumili kasi kakagising ko lang. Okay? Ganun din ang ginawa ko kay WorldPie, no? Pero dito kung titingnan ay World Liberty, no? Kay WLFI. Okay? So kung papansin natin, sabi ko sa inyo maglalaro yan diyan, 'di ba? So ngayon, eto na siya, naglalaro na diyan. Anong next natin gagawin ngayon mga kapatid? Wala, 'di ba? Maghintay lang na maghintay kasi i-stop buying ako ng above dito sa area na 'yan. Stop buying 'yan mga kapatid, no? Habang wala diyan sa area na 'yan, no? Hindi ako hihintong bumili, no? Kumbaga, yung iba bumibili weekly, yung ako naman basta meron akong extra daily, bibili ako mga kapatid. Okay? So far kay ano naman, kay W yan. Okay. So dito naman sa isang token natin, so ito yung bili natin, no? Bumili tayo dito, bumili tayo dito. Hindi na ako nakabili dito, pero bumili ako dito sa area na to. Okay? So, ganun talaga, no? Ang spot is talagang totally kapag ka nag-DCA ka, nandun ka kasi sa area kung saan mo gusto munang mag-start bumili. Ngayon, ang mangyayari niyan talaga, minsan kapag sinunod yung cycle last year, ay last bear market, meron tayong 370 plus days, di ba? Na kung saan kung susundin mo yung 70%, yung 70% mismo ng Bitcoin, kung malalaglag talaga siya ng 72 to 80%, aabot siya ng 80. Okay? So ngayon, kung aabot man siya ng 80 mga kapatid, no? Kung aabot man siya ng 80, bumagsak man dito, no? Buy ulit ako diyan, walang problema 'yan, di ba? So kung mapapansin niyo, di ba, nung bumagsak, bumibili naman tayo. Ayan yung area na 'yan. Ngayon, kung titignan natin, paano pag bumagsak daw ulit? Yes, bibili ulit ako kung gaano karami yan, 'no, ganyan karami din ang bibilhin ko dito, okay. So kunyari, kung meron akong 100,000, so yung 100,000 ko na yun, meron akong pang 100 days na bili, okay. O kaya meron akong puwedeng every 2 days, puwedeng every 3 days. O meron kang 300 days para bumili ng Bitcoin, 'di ba? Meron kang 300 days kung meron kang gano'ng budget. Gano'n lang ginagawa ko ngayon. Kunyari, ang extra ko is 300,000. Di-DCA ko 'yan, yung 300,000 ko na 'yon, no? So, gano'n ang ginagawa natin. So far, kung mapapansin nyo, nasa 69. Tingnan natin yung average kung kailan na yung ROI natin naman ulit. So, makikita naman natin 'yan. Yung ROI natin, teka ha. Sa ROI naman, mapapansin natin, yung 69.1 natin naging 69.2. Naging 69.062. Bumababa din 'yan. Okay? Bumababa din 'yan. So down tayo ng 3%, down tayo ng 8 USDT. Ganun talaga mga kapatid, no? Talagang ang DCA tulad nga ng sinabi ko, kung susundin yung 30,000 is talagang hindi lang $8 ang magiging down natin yan. Siguro makikita nyo yung down dyan minsan $300 to $400 to $500. Kasi bakit tayo bumibili dyan? Kasi hindi naman natin alam kung kailan ang lipad niyan, di ba? So yes, nauulit yung hindi nauulit ang history pero nagra-rhyme siya sa history. Pero ako, tulad ng sinabi ko,
ang gagawin ko is talagang mag-iimbak doon sa price na sinet ko sa sarili ko. Okay? So, ayan yun. So, hindi natin alam kung talaga bang babagsak ng 30 o hanggang 50 lang. May mga ganyan. Okay? So, next, syempre, yung ating spot account kay BitGet. Dito kay Bitonix kasi yan. So, kung wala kayong Bitonix, kung bago kayo sa crypto at kung gusto niyo sumabay, no? Bitonix and BitGet, gamitin nyo lang yung link natin dyan sa may comment section. So para at least kahit pa paano, sabay-sabay tayo mag-ipon, di ba? Not financial advice pero nasa inyo yan, aralin nyo muna. Okay? So ngayon dito naman kay Ethereum, yes, 1.43 na tayo, no? So bumili tayo kahapon ng worth 500 pesos and kay Cardano hindi pa tayo bumibili pero mamaya bibili ako kay Cardano. Ang bibilin ko mamaya Ethereum and Cardano. So tig 500 pesos sila. Okay? So kanina kasi nakabili na ako kay Ethereum nung umaga ay nung madaling araw. Tapos mamaya naman kay ADA ako bibili. So mamaya madaling araw ulit to. Okay? So ngayon next, ETF. Madugo ang ETF. Kung titingnan nyo, grabe. Ang dugo ng ETF today, worth 252 million ang outflow sa ETF. No? Fidelity, ang pinakamalaki, tapos si Franklin, pinakamababa. Pero talagang totally, madugo ang ETF. Ganon din ang Ethereum, no? Madugo ang ETF ng Ethereum. XRP, madugo din. Sol, positive ang Sol. Dogecoin, Link, wala. Wala din. AVAX, wala din. So, ETF ng Bitcoin and Ethereum, madugo. Okay? Ang daming lumalabas kasing news katulad nito, no? Ito, Ethereum, pinakamalaking holding. Siyempre, Binance. Next, BlackRock na. Coinbase, Fundstrat, no? Bitmart, ay MNR. So, ang dami yan. So, sila-sila yun. Tapos dito, kung titingnan nyo, ayan, no? This is bad for gold, no? Putin, President of Russia, just had meeting with Trump. He said he wants a partnership with Trump, and we want to abandon BRICS. This will send USDT higher and gold lower. So, sana nga, kasi ako, gusto ko bumagsak yung gold. Gusto ko bumagsak yung gold kasi kapag ka bumagsak yung gold, ipunin ko yan. Dyan ako mag-iipon. Gold and silver. Kung mapapansin nyo, gold and silver, yan, no? Grabe, no? Gold and silver are crushing 3.2 trillion erase in the last 60 minutes, no? Kung titingnan nyo, grabe yan. Ayan, no? Ooh. So ito yan, yan yung dahilan. Yan yung sinasabi nilang dahilan. Pero kasi ang nagpa-bad news din kasi dito yung yung Japan, di ba? Na parang magbebenta sila ng worth 800 billion, di ba? So ito, Coinbase customers are unable to buy and sell transfer at this time. So nagkaroon kasi ng issue si Coinbase kahapon. So ito si Michael Saylor, nakita ko yun kay MM Crypto O ito, yung ni MM Crypto naman, kung titingnan nyo, target is 61. With the low so far as being like 60,000. Okay, there's some, I know there's some brokers that got it like 59.8. Para sa kanila na, hindi pala kay MM Crypto to, kay Merlin. Merlin ba to? So, sabi nila, is the key level. So, 61,000 sa key level. 60K was the liquidity swept. Hold this zone. Reload area inside the larger range, no? So, ito yun. 60K on clean break. 55 to 52 open pass. Structure purse, emotion last. So, ako naman kasi talagang chill. Kasi mababa lang Kumbaga, hindi ka naman nag-all in Di ba? Hindi ka naman nag-all in. Bumili ka dito. So, bumili ako dyan, bumili ako hanggang dulo. Lipat, bumili ulit ako kasi nandito ako sa price range ko. Di ba? Matalo man ako dito, $8. Tama ba? $8 pa lang. So, ganun lang yun. So, ako kaya ko nga yan. Nung last bear market nga, ang negative ko dati, ang negative ko last bear market is around Is around 1
1K USDT, di ba? So, sayang wala lang yung ito, katulad nito, XRP. So, XRP, wala lang yung XRP eh. Dati nag-ipon na ako nito, XRP, no? Pero kung titingnan yung ipon sa XRP nun, grabe nun, lumipad. So, positive PNL pa nga ako dito. Pero hindi lang 300 to. Kasi bumagsak na to sa XRP, di ba? Alam ko, umabot na, ang total PNL ko dito, umabot ng 1.5 eh. Umabot ng 1.5 yan. So, yun lang naman yung ating news ngayon na pinapakita ko lang na bumibili tayo, 'di ba? And yung mga nakikita natin, grabe yung sa Twitter ngayon, no? Basahin niyo na lang. Sobrang dami ng mga bad news dito. Kapag bad news talaga, mga kapatid, talagang ano yan, iba yan, no? Tapos sabi pa nga nila, yung February 14, no? Tomorrow. So, inaasahan nila malalaglag ang value ni Bitcoin. No? So tingnan natin kung ano mangyayari bukas, kung babagsak pa ba o talagang talagang magkakaroon ng konting recover. Okay? So yun lang AGX at ipon-ipon lang ako. Kayo, ang tanong ko, ano yung balak nyong ipunin? Anong coin yung dapat nyong bilhin ba? Ano yung coin na mga ipunin nyo? Comment nyo sa ilalim. Tapos tingnan natin at least kahit pa paano may mga reference tayo. Sige, saludo.